Ay, hello, good morning mga kapwa sa araw ng linggo. Shout out po sa inyo lahat. Kayo ba'y nakapagsimba na sa mga oras na ito? Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapwa. Saan man kayo ngayon sa sulok ng mundo? Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito naman po tayo live, YouTube channel, Chris MTV. Don't forget to subscribe and sharing and like at comment ng aking mga videos. At pakipindot na rin po yung bell button dyan para updated po kayo sa ating mga videos sa Chris MTV YouTube channel at sa ating Facebook page. Bagong lahat po. Ako po'y bumabati sa ating mga followers, subscribers, sa ating bansang Pilipinas at sa ating mga bayaning nasa iba-ibang lugar sa buong mundo. Ako po ay nagpapating sa inyo ng maraming salamat sa inyong walang sawang pagbibigay suporta sa Chris MTV. Sa isang like nyo lang at subscribe ay marami na po tayong buhay ang matutulungan sa charity vlog natin Chris MTV. Thank you at mabuhay po tayong lahat. Ito po, reaksyonan po natin itong mga pagmamahal ng mga tao sa PDP laban ni Tatay Digong Duterte sa pag-file pa lang po ng COC. Ito, dinumbog na po at mainit po tinanggap ang PDP laban sa ating mga nagmamahal na Pilipino. Okay po, dito po, tingnan natin at titingnan natin. Ito po si Senator Bato de la Rosa ay dinumog ng mga supporters ng PDP laban sa pagpapile ng COC Sakop. Maraming pong salamat sa inyong mga kaisog rally, kaisog Duterte supporters at sa ating buong bansang Pilipinas. Manatiling mapagmahal sa ating sarili at sa ating kapwa. Higit na po pag-ingatan natin ang ating inang bayan na siyang ating nagisnan na mana ng mga taong nag-umpisa ng pagbuo ng bansang Pilipinas. Po. Nakikita naman po natin kung gaano kamahal ng Pilipino ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit siya po ay wala na po sa Malacanang, nanatili ang tapat ng pagmahal ng sambayanang Pilipino sa ating mahal na Pangulong. Mahal na Pangulong Duterte, bumalik ka na sa Malacanang at ikaw ang kailangan ng buong bayan at ating sambayanang Pilipino. Mahal naming Digong Tatay Roa Duterte, sigaw ng sambayanang Pilipino ang iyong pagbabalik at sa ating mahal ni Inday Sara Duterte, ang ating Vice President na sa darating po 2028. Kung matuloy, ay tatakbo po siyang bilang isang ina ng ating bansang Pilipinas na mangangalaga sa buong sambayanang Pilipino. Ipagtanggol ang mga inaapi, inapakan at nireyakan ang kanilang mga pagkatao at kanilang hanap buhay
na naman na pinagkaitan ng mga Marcos na sakim sa kapagpilitan. At sakim sa kayamanan sa tagal na po nilang nanungkulan sa ating pamalaan mula pa ng tenure ng Marcos. Kutob karon ang Pilipinas ay lugmok pa rin sa kalisod na nag-iantos sa atong mga kababayan. Tingnan natin ulit. Dito, kama. Ano, nakikita niyo ba yan? Ano kayong mga Marcos? Anong masasabi niyo? Ha? Na kahit saan sulok sa buong mundo, ang sinisigaw, Duterte. Basta PDP laban kayo, suportado kayo ng sambayanang Pilipino. Ilaglag ang mga Marcos. Ilaglag sa 2025 election. Mga senador, mga congressman ng mga Marcos walang kwenta sa ating bansa. Sa totoo lang, sa sarili kong opinion yan, nakikita ko na kahit mali ang kanilang ginagawa ng kanilang mga amo, sumud-sunod-sunod, parang asong ulol na sumusunod-sunod na lang. Basta kumita lang. Ayaw kumontra kahit mali ang ginagawa ng speaker. Ayaw nilang kontrahin dahil baka mawalan sila ng kita. Ganon kabubo ang mga senador na mga loyalistang Marcos. Ganon kabubo ang mga congressman, mayor na sumusuporta kay Marcos. Alam na po nilang mali. Bakit? Bakit nila sinusunod ang mali na hindi naman si Marcos ang nakapapanalo sa kanila? Ang nakapapanalo po sa inyo, mga ugunggong, mga bobo, ay ang sambayanang Pilipino. Ay ang taong bayan sa lugar niyo. Hindi si Marcos ang naglagay sa inyo. Hindi si Marcos ang nagluklok sa inyo bilang mayor, bilang congressman, bilang senador, at bilang gobernador ng inyong lalawigan.
ang sambayanang Pilipino. Bakit hindi nyo kontrahin ang ginagawang mali ng gobyerno? Ha? Umupo kayo para ipaglaban ang marami, hindi iisa o ilan lang ang ipaglalaban nyo. Marami po tao ang dapat ipaglaban nyo. Kaya kayo nandyan para suportahan at bigyan ng magandang buhay ang inyong nasasakupang bayan. Pero wala ang nangyayari. Naging bulag-bulagan kayo, nagbingibingihan kayo sa daing at sigaw ng sambayanang Pilipino sa inyong nasasakupang bayan. Ha? Hindi lang po presidente trabaho. Hindi lang po trabaho ng presidente ang iuugnay at itawid ang mga produkto sa iba-ibang lalawigan na malapit sa inyo. Hindi lang po trabaho ng nasyonal yan. Ha? Trabaho rin po ng lokal yan. Para maitawid po ang mga produkto sa iba-ibang lalawigan. Ha? Trabaho nyo lahat yan dahil kayo inupo ng tao. Dahil ang inaakala ng tao, magampanan nyo ang inyong mga pangako at binitawan na salita noong kayo'y nangampanya pa. Alam mo yung Tacloban na yan? Grabe. Grabe ang Tacloban na yan. Mula pa kay Marcos yan. Wala kang makitang pag-unlad sa lugar niya. Ang tangi lang nilang pinagmalaki ay ang ginawa nilang Samuanico Bridge. Yun lang. Yun lang ang pinagmalaki nila. Pero yung pagtayo ng mga building, mga negosyo na makapag-akit dyan sa Tacloban, makapagdala ng negosyo dyan para sa mga taong may magkaroon ng trabaho. Wala po. Wala hanggang ngayon. Ilang taon, ilang dekada na Marcos, Romualdez. Ay, hanggang ngayon Romualdez pa rin. Wala po. Wala po. Hindi po sila talented na mag-aakit ng negosyo sa kanilang mundo. Dahil, anong pakialam ng mga nila? Nandito sila sa Manila nakatira. Nasa village pa. Ha? Corbis Park, Dasmariñas Village, Makati. Oh. So, ang kanilang lugar kung saan sila nanalo ng congressman at saan sila naging congressman, for example, Tacloban, hindi na po nila nahaharap yun. Kuha na lang po yan sa pork barrel. Kasi nasa Manila po yan tumitira. Bihira na lang po yan pupunta sa kanilang nasasakupan, Tacloban. Ipaubaya na lang po sa mayor ang mga problema doon sa kanilang kakupan. Nasa Manila sila. Yan dapat ang titingnan ng pamahalaan. Yan dapat ang isabatas na bawal kang tumira sa ibang lugar kung ikaw ay isang congressman sa isang lalawigan, sa isang bayan. No? Doon ka lang talaga dapat. Doon ka lang talaga. At kung ikaw nalaman na mayroon kang bahay sa Manila, mayroon kang bahay at doon ang madalas ang punta mo, halos hindi ka nang umuwi ng lugar na kung saan naging congressman ka,
ay suspendihin ka. Ganun dapat ang sa batas. Dapat mayroong magpanukalang batas na ganyan. Ang problema nga rin dyan, kung mayroong ang batas na ganyan, kung malapit ka sa kawali naman, ay baliwala na din ang pagbibigay ng parusa. Dapat talaga mayroon talagang tulid na batas na gagawin ang Pilipinas, ang ating bansang Pilipinas. Ang dami nating batas, totoo lang, ang dami nating batas, pero maraming butas. Ang dami nating batas, ang dami. Ang daming batas na pinapatupad ng mga pamahalaan. Pero, alam mo ba kung sino lang nakikinabang sa batas na ginawa nila? At kung sino lang yung naging kawawa sa batas na ginagawa nila? Kami lang po mga mahirap. Ang laging nabibiktima sa batas na pinapasal nyo. Totoo po yan. Kami lang po mga mahihirap ang laging biktima sa pinukala yung batas. Kami lang pong mga mahirap ang laging biktima. Totoo po yan. Hindi po yan talagang totoo po yan. Naranasan po ng mga mahirap na ang batas ay laging mahirap ang biktima. Yung lang masisilip ko lang sa aking sariling pananaw lang. Yung batas nga lang ng bike lane, at pag pumasok yung motorsiklo, hulihin, bawal pumasok sa bike lane, batas ng mga mayaman yan. Batas ng mga mayaman, pero ang nabibiktima mga mahihirap. Wala namang nagmumotor na single na mga 100cc, mga 125cc, 55cc. Wala po. Walang mga mayaman dyan na gumagamit na. Puro mahirap yung gumagamit dyan. Pero sa bike po, may mga mayaman nagbabike dyan. Talagang para lang sa kanila talaga. Panig ang batas. Pag pumasok ka sa bike lane, yari kang motorsiklo ka, yari ka. Mabibiktima ka na naman ng kutong na mga MMD. Pinag-anuhan lang yan, pinaghanap buhayan lang ng MMD yan. Mga traffic enforcer. Ginagawa patuloy nilang dinagdagan pa nila ng kasalaanan yung mga traffic enforcer. Sa panukalang batas na yan, na bawal pumasok yung motorsiklo sa bike. Dapat yan pinagsabay bike at motor. Kasi parehas yan ang kategori nila. Dalawa lang po ang gulong yan. Parehas ang kategori nila. Dapat yan, magsama-sama dapat yan sa linya na yan. Kasi yung bike na yan, bihira lang naman yung bike niyan. Ha? Bihira lang. No, pinagkaguguluhan lang yung bike niya, pinagkaawayan lang yan eh. Kapag may pumasok ng motorsiklo, nagagalit yung mga nagbabike. Parang gusto na rin lang arein yung gusto na lang arein yung daanan nila eh. Pinag-aaway lang talaga ninyo ang tao. Sa akin na po yan, sarili kong pananaw yan. Dapat alisin na yung naka-signboard ng motorsiklo is no bawal dumaan, bike only. Dapat alisin niya yung bike only na yan. Hindi mo pwede. Dapat ang ginawa nyo, motorsiklo,
pwede dumaan sa bike lane. Dapat wala na yung bawal ang motorsiklo. I-allowed na pwedeng dumaan ang bike lane dyan, ang mga motorsiklo. Para ang motorista po ng mga apat na gulong, mga four wheels, hindi po sila masyadong nahihirapan at hindi rin sila naiipit at mag-alanganin na maraming motor sa harapan nila. Kung baga, yung pag lumabas man yung motor doon sa four wheels lane, optional na lang yun. Optional na lang yun. In case na puno yung bike lane. Ganun na lang po dapat ang ginawa ng gobyerno. Sino yung gonggong nagpapalungkala nito? O sino yung congressman nagpalungkala? Pabor ang ginagawa nila, pabor sa kanila. Kasi mahilig sa bike. Yung mga nagbabike dyan, sila lang din, yung nakikinabang dyan. Okay, tuloy. Yan lang po ang akin, sariling opinion sa mga bobong congressman nagpapalungkala ng batas ito. Okay po. Yan lang po ang aking opinion sa... Yan po ang aking sariling opinion sa mga maling panukalang batas. Mag-isip mo na bago ipatupad ang batas dahil maraming loong nahihirapan ng mga motorista sa batas na yan. Pinag-iwalay yung bike lane sa mga motorcycle, naiisa lang naman kategorya nila, dalawa lang ang gulong. Pag pumasok sa bike lane, uhulihin nyo. Wala talagang maraming batas, pero maraming butas. Okay, maraming po salamat. Shout out po sa inyo lahat dyan. Luzon, Visayas at Mindanao. Sa may Renaissance Tower, shout out po sa inyo, sa mga dakila natin at magigiting gwardiya. Lalo po kay dalawang wife dyan. Sa ating mga driver, shout out kay, hindi ko naman masyadong, si Juan lang kilala ko, si Imperial, marami kong kilala, kung nakakalimutan ko yung mga pangalan ng ating mga magigiting na gwardiya sa Renaissance Tower. No? 2,000. 1,000. At sa ating mga kasamahang driver dyan, sa 1,000 Renaissance Tower. Shout out po sa inyo lahat. Ingat-ingat at God bless sa inyo lahat. Sa ating Masin Southern Leyte, shout out po sa inyo lahat dyan. Hindi pong kamay. Sa ating mga kapatiran dyan. Sa ating mga mahal na mga kapatiran dyan. Sa hindi pong kamay, Masin Southern. At sa buong Maasin Southern Leyte, huwag natin kalimutan po, ibalik po natin ang mga Duterte sa 2025. At pagdating po sa 2028, huwag natin kalimutan ang mga Duterte pa rin, si Inday Sara. Kahit sino po ang tumakbo na bilang presidente, huwag natin kalimutan, suportahan ang mga Duterte. Kita po natin ang ganap ng mga nangyayari at kagandahan nung sila'y umupo sa paparaan. Nabawasan ang craving, addict, drug lord, nasipagtakasan, no? Nasipag-uwian kayo ng bansa nung panahon ni Pangulong Tatay Digong, no? Mga krimen, wala na pong hulapan sa bangko, wala na pong kawatan sa kalsada, no? Yung mga hindi nagbibigay ng tax ng ilang presidente ang dumadaan, kay Tatay Digong lang ang si Tatay Digong lang ang nakapagpatax sa mga negosyanteng ayaw mag-tax, no? Ayan. Tapos, ito pa, rapist, krimen, buwasan. Kung hindi lang po dahil sa human rights, na hinahadlangan nila ang paglalaban ni Tatay Digong sa droga, talagang ubos na yan. Ubos na yan. Marami po nagsasabi ng mga tangang Pro Marcos. Ano daw ang nagawa ni
Duterte nung umupo siya, hindi naman daw na ano ang droga. Paano po kasi tuloy-tuloy ang paglaban sa droga? May mga human rights. At itong mga human rights ito, hindi maintindihan kung saan sila. Doon ba sila sa masasama o doon sa kabutihan? Hindi po sila maintindihan. May pangulo na tayong lumalaban sa droga, hahadlangan nila. Porque ito, ganito, ganyan. Ngayon, pag pulis yung nabiktima, pulis yung napatay ng mga adik, walang human rights. Nasaan sila? Wala. Dapat wala na kayo dyan. Sariling batas dyan. Batas ng pamalaan na nagpapatupad. Dapat kayo na nahimik na lang kayo mga human rights. Mga adik po yung pinapatay. Kung hindi na, at saka hindi naman nila pinapatay yun. Kung hindi lumaban. Ang napapatay lang po, yung lumaban lang po. Ikaw ba, susuko ka, papatayin ka ba? Hindi po mangyayari yun. Ang pinapatay, yung lumalaban ka. Siyempre, pulis ka. Babarilin ka ng adik. Ano bang gagawin mo? Tatanga ka na lang ba? Kahit may bala ng dirty sa'yo, tatanga ka na lang ba? Hindi ka naiilag? Hindi ka nagaganti? Na ikaw yung nasa gobyerno? Ikaw pa yung magtanga-tangahan? Siyempre, gagawin bilang pagligtas at pagbigay ng self-defense mo. Pulis ka eh. Ba't mag-aantay kang tamaan ka ng bala? Ganun po yun kung hindi po yun naintindihan mga human rights. Hindi po pinapatay ang mga taong sumusuko. Pinapatay lang po kapag lumaban ka. Yan po ang mga gonggong ng mga loyalistang Marcos. Kung hindi lang po dahil sa human rights, baka po yung mga anti-Duterte, baka po isa na po kayong nasa lupa ngayon. Sige po, maraming salamat. Shout out po sa inyo. Ma'am Susan David, sa iba-ibang at ating mga bayani na mga OFW sa iba-ibang lugar sa buong mundo. Maraming po salamat sa inyong pagmamahal ni Chris MPP. 30 lang, no? At sana hindi po kayo magsawa sa pagbibigay ng suporta kay Chris MPP at sa ating Facebook page. Maraming po salamat sa inyong lahat. Sa araw ng linggo, God bless po sa inyong lahat. Patuloy po tayo mag-iingat. Saan man tayo ngayon sa sulok ng mundo. God bless po at laging magdasal na sana ilayo po tayo sa may mga taong may maiitim na balak sa ating buhay. At manatiling mapagmahal sa ating kapwa at tumulong sa ating kapwa kahit sa maliit na bagay o sa malaking bagay. Isa lang po yan. Nasa puso yan. Nang gagaling. Malaki man o maliit. Tulong pa rin po yan. Maraming salamat sa inyo. Walang asawang pagbibigay suporta sa atin. Sa MTV at sa ating Facebook page. Good morning. Mabuhay po ka tayong lahat. Salamat. Bye-bye.